Sige po, tumayo po tayong lahat. Babasahin po natin ang sermon passage natin ngayon. Continuing tayo sa Book of Mark. Mark chapter 7, verses 14 hanggang 23. So Mark chapter 7, verses 14 hanggang 23. Yung nakaraang pangangaral ni Pastor Erdy ay mula verse 1 hanggang verse 13 ng chapter 7. So, continuation ito. Actually, ano nga to diretso na mismo na same na context, same na scenario. This is the word of God. Mark 7:14 to 23. And Jesus called the people to him again and said to them, "Hear me, all of you, and understand, there is nothing outside a person that by going in to him can defile him. But the things that come out of a person are what defile him." And when he had entered the house and left the people, so exclusive na to, his disciples asked him about the parable. Si Jesus na lang at yung mga disciples. And he said to them, "Then, are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled?" May dito, open close parenthesis, commentary na to ni Mark. Thus, Jesus declared all food clean. And he said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Final verse, all these evil things come from within and they defile a person. Ang binasa natin ay ang banal na salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. So muli, ito yung continuation ng preaching ni Pastor Erdy noong nakaraang Lord's Day. Ang nangyari sa konteksto nito ay yung mga Pharisees, inakusahan nila si Jesus dahil yung mga disciples ni Jesus ay kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Kumain sila ng hindi naguhugas ng kamay. Naalala nyo yung context na binigay ni Pastor Erdy, yung iba dito galing pang Jerusalem ng mga Pharisees, talagang pinuntahan nila si Jesus para hanapan nila si Jesus at yung mga disciples niya ng mali. At nakakita sila. Yung mga disipulo ni Jesus, hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. At nag-respond si Jesus by saying that they are breaking the commandments of God through lifting up, exalting the traditions of men. Kaya magandang magbigay linaw tayo dito sa paghuhugas ng kamay. Meron talagang utos sa lumang tipan tungkol sa paghuhugas ng kamay. Leviticus chapter 15 verse 11. Merong tinatawag na ceremonial hand washing. Itong mga hand washing na ito ay para sa iilan na mga seremonyal na karumihan para sila ay maging malinis. Maraming iba't ibang mga dahilan, mga iba't ibang nilista yung Panginoong Jesus kung bakit nagiging marumi yung isang tao. Take note, ceremonially. Ceremonially unclean. Kaya yun yung hinuhugasan nila ng kamay na ceremonial hand washing. However, itong mga Pharisees ay nagkaroon ng mga Pharisaical tradition, mga dagdag na mga kautusan on top of the law of God. May ceremonial law of God, may ceremonial hand washing, pero dinagdagan nila. Pwede nating sabihin ceremonial hand washing 2.0. Pharisaical version. Dagdag. Meron silang additional na mga dinagdag. At yung dagdag ng mga Pharisees ay nasa context
ng panahon nila. Dahil hindi nila alam kung sino sa mga tao nakapaligid sa kanila yung ceremonially unclean, na minsan, pagpunta nila ng palengke, bibili sila ng pagkain, baka may mga nadikitan sila. May nadikitan silang mga unclean ceremonially. Kaya, pwede silang mahawa. Kasi part yan ng Levitical law, na madikitan mo lang yung mga ceremonially unclean, sa harapan ng templo, you are also unclean na. So, ang iniiwasan ng mga Pharisees ay yung accidental, na hindi, unintentional sila na maging hindi malinis sa harapan ng templo. Kaya pag bumibili sila sa palengke, may madikitan sila. Yung iba naman, baka yung binibenta nila, bumili sila mula sa isang unclean na Hudyo, pwedeng maging unclean sila. Kaya, therefore, ano yung paraan na ginawa nila? Ever since, bago kumain, maghuhugas na ng kamay. Palagi. Palagi. At again, this is not for hygiene. Hindi lang ito for hygiene, hindi ito for cleanliness, hindi ito para hindi mahawaan ng virus. Nagugas sila ng kamay for ceremonial purposes, para hindi sila maging defiled sa harapan ng templo, sa harapan ng Diyos. Kaya napaka-strict nila. Kailangan lahat nagugas ng kamay bago kumain. At yun nakita nila sa disciples ni Jesus. Aha, hindi sila naghuhugas ng kamay. Pero tanong natin, lahat ba ng ceremonial uncleanness sa Old Testament ay kasalanan? Kapag ba natag ka as ceremonially unclean sa Old Testament, ang ibig ba sabihin nun ay kasalanan yon sa Diyos? Lahat ba? And the answer is no. Hindi porket ceremonially unclean ka, yun na ay kasalanan sa harapan ng Diyos under sa Old Testament. Bakit? Dahil yung mga ceremonial uncleanness na yon, hindi lahat yon ay specifically na kasalanan. Magbabanggit ako ng ilan ha. Yung tinatawag na ritual impurity. Hindi lahat yon ay kasalanan. For example, may mag-asawa na nagtalik. Sa harapan ng temple, ceremonially unclean sila. Pero kasalanan ba yon? Hindi. For example, mayroong mga period yung kababaihan. Sa Old Testament, ceremonially unclean sila. Kailangan pa nila maghintay bago sila maging clean sa harapan ng templo. Kasalanan ba na magkaroon ng menstrual cycle? Hindi. Pero sa harapan ng ceremonial law, that is uncleanness. Ano pa? Touching dead bodies, mahawakan mo yung patay, you will be tagged as ceremonially unclean. Ano pa? May skin diseases, yung may mga ketong. Kasalanan ba magkaketong? Hindi. Pero under the ceremonial law, yun ay pagiging unclean. Kaya hindi sinasabi na ang ceremonial uncleanness is equal to sin. May mga ceremonial uncleanness na talagang kasalanan, pero mayroong mga ceremonial uncleanness na hindi agad kasalanan. So, some aspects of the ceremonial law were both sinful and unclean, kung saan may mga direct prohibition. Now, dito magkakaroon ng conflict si Jesus sa mga Pharisaical tradition because the Pharisees missed the point. Yung mga Pharisees, they missed two things. Una, nane-neglect na nila yung totoong kasalanan. Nane-neglect nila yung totoong kasalanan. Naalala natin yung sa pangaral ni Pastor Erdy. Yung mga labi nila napakalapit sa Diyos, pero yung puso nila napakalayo sa Diyos. Meron silang obligasyon sa mga magulang nila, pero pinababayaan nila. Sinasabi nila, may ceremonial na nagawa na kami. And even dito sa passage natin, sinasabi ni Jesus na may mga mabibigat na kasalanan, pero ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung mga ceremonial uncleanness. The Pharisees neglected that, the moral commands of God. Ano pa yung na-miss ng Pharisees? They misunderstood the real spirit of the ceremonial commandments. Kasi itong ceremonial commandments, may pinapahiwatig yan. Hindi yan yung point. Lahat ng rituals sa Old Testament, there is
what is the heart of those ceremonies? Ano yung puso nun? Ano yung essence nun? Ano yung talagang tinuturo ng Diyos through those rituals? And the Pharisees, by the way, missed the point. Na-miss nila. Akala nila, gawin lang namin itong ceremonies na to, that's it. Dagdagan namin itong ceremonies na to, that's it. Kaya sa passage natin, gusto pa ulit linawin ni Jesus kung ano yung katotohanan tungkol sa ceremonies. Kaya sa verse 14 at 15, si Jesus pa yung tumawag sa crowd. Tinawag ni Jesus yung crowd. Pansinin niyo dyan sa unang verse natin, sa verse 14. Sabi dito, and he called the people to him. Di ba, madalas yung mga tao yung lumalapit sa kanya. Pero dito, si Jesus mismo yung tumawag sa kanila. Halika kayo dito, may tuturo ako sa inyo. At anong sabi ni Jesus? Ang tinuro niya, ano yung puso ng ritual na kautusan ng Diyos. Yun yung gusto niya ituro. Verse 14 to 15. Afterwards, sa verse 17 to 23, yung mga disciples yung nagtanong kasi hindi ulit nila naintindihan. By the way, sa Mark, talagang pinapresent ni Mark na mabagal matuto yung mga disciples. Pero ang kinagandahan, nagtatanong sila. Ang kinagandahan sa mga disipulong mabagal matuto ay gusto nilang malaman kung ano talaga yung tinuturo ng Panginoong Jesus. So, private meeting, si Jesus na lang sa mga disciples niya sa verse 17 to 23. At dito tinuro ni Jesus yung katotohanan tungkol sa dietary laws at sa ceremonial laws. Dalawang ang itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng mga ceremonial laws, ng mga dietary laws. Una, that they are continually morally unclean before the Holy God. Sa harapan ng Levitical law, walang panahon na hindi ka unclean. Parang pala, hindi lalagpas yung isang taon, hindi lalagpas yung isang season, na clean ka palagi sa harapan ng Levitical law. Talagang magkakaroon ka ng time na unclean ka. Ano yung tinuturo nun? Tinuturo nun yung deeper sense, deeper meaning that we cannot be clean before the Holy God. By ourselves na kahit wala kang actively ginagawa, magiging marumi ka sa harapan ng Diyos. Yun yung isang tinuturo nun. The ceremonial law teaches that we cannot be continually clean before God. How? It's the opposite. We will always be defiled before God. Yun yung unang tinuturo ng ceremonial law na na-miss ng mga Pharisees. Ang tinuturo nun, hindi mo kayang panatilihing malinis sa harapan ng Diyos. Palaging marumi. Yun yung una. Na na-miss na point ng Pharisees. Pangalawa, na they need the cleansing provision of God for their uncleanness. Sa lahat ng ceremonial law, palaging may provision yung Diyos paano maging malinis. Therefore, ang kailangan ng tao, ang kailangan ng mga ceremonially unclean ay yung paglilinis ng Diyos. Yung pinrovide ng Diyos na uri ng paglilinis. Now, mabalik tayo sa usapin ng ceremonial law. Kapag ceremonially unclean ka, ang kailangan mo ay ceremonial cleansing. Pero ang tinuturo pala ng ceremonial law ay yung totoong kasalanan natin, di ba? Now, if you have real sin, actual moral sins, can the ceremonial cleansing clean that? Yung ceremonial uncleanness, nalilinis yun ng ceremonial ritual cleansing. Okay. Pero paano kung hindi na ceremonial uncleanness? Paano kung real uncleanness na? Paano kung totoong kasalanan na? Hindi na ceremonial, totoong kasalanan na. Mabubura ba yun nung paghugas ng kamay? Mabubura ba yun maging ng mga sacrifices ng Old Testament? Ang mga totoong kasalanan ba ay nahuhugasan ng ceremonial law? Anong sagot? Kunyari, may totoong kasalanan si Hudyo number 1. Tapos naghugas siya ng kamay. Kunyari, yung sinabi ni Jesus dito, siya ay nainggit, siya ay pumatay, siya ay nag-commit ng sexual immorality. Tapos naghugas siya ng kamay. Nabura ba nun yung totoo niyang kasalanan?
Hindi. Ceremonial cleansing cannot purify actual sins. Therefore, ano yung totoong kailangan? Totoong paghuhugas. Ceremonial uncleanness requires ceremonial cleansing. Actual, real sins needs real and actual purification. Isipin niyo yun. Yung totoong binigay ng Diyos mismo na seremonial na paghuhugas, kung hindi nun kayang burahin yung totoong mga kasalanan, paano pa yung mga dagdag ng Pariseo? Paano pa yung mga dagdag na gawa lang ng tao? Kung itong mga dagdag ng Pharisees, hugas tayo ng kamay, mabubura ba nun yung kasalanan ng puso nila? No, it cannot. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang polusyon ng mga puso natin ay nangangailangan ng paglilinis na hindi kayang padalisayin ng mga seremonya. Ang polusyon ng mga puso natin ay nangangailangan ng paglilinis na hindi kayang padalisayin ng mga ritual. The pollution of our fallen hearts needs cleansing, which ceremonial commandments cannot purify. Ceremonial commandments cannot cleanse. Kaya dito tinuturo talaga ni Jesus, ano yung dumudungis sa katauhan natin at ano ang lumilinis sa ating karumihan. Ano ba talaga yung nagpaparumi sa atin? Number 1. At ano ba talaga yung maglilinis sa atin? Number 2. Yan yung in-emphasize ni Jesus nung tinawag niya yung mga crowds. Ngayon, crowds, halik kayo dito, ituturo ko sa inyo, ano ba talaga yung nagpaparumi? Tapos yung disciples nagtanong din, ano ba talaga yung nagpaparumi? At ano ba talaga yung totoong maglilinis sa atin? Sabi ni Jesus, hindi yung nasa labas ang nagpaparumi sa atin, kung hindi yung mga nasa loob natin yung nagpaparumi sa atin. Verse 15, sabi ni Jesus, there is nothing, napaka-emphatic nun, nothing, wala. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defiled him. Hindi yung digestive activities ang nagpaparumi. Kung hindi yung mga heart activities ang nagpaparumi. Hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi. Kung hindi yung lumalabas sa atin na nanggagaling sa puso natin ang nagpaparumi sa atin. Yun yung sinabi ng Panginoong Jesus. Tapos nagbigay pa siya ng maikling comment, di ba? May open-close parenthesis. Sabi ni Mark, si Mark na to, si John Mark. Sabi niya, thus, Jesus declared all food clean. Nung sinabi daw ni Jesus na ang nagpaparumi, walang kahit anong nasa labas na nagpaparumi. Hindi dugo ng hayop, pag kinain mo, hindi ka magiging marumi nun. That is ceremonial. Maging ceremonially unclean kapag kumain ka ng dugo. Pero sabi ni John Mark, Jesus declared all food clean. Lahat ng pagkain ay malinis na ceremonially. Hindi yon ang kasalanan. Kaya yung sa usapin ng kasalanan bang kumain ng dugo ng baboy, ayan, hanggang ngayon pinag-uusapan. Itong verse na to, verse 19. Isa ito sa main proof text na dineklara ni Jesus malinis ang lahat ng nasa labas. Lahat ng mga nasa labas ng tao, malinis. Wala dyan ang karumihan. However, they cannot make us sinful. There are no sinful food from the beginning. Walang makasalanang pagkain from the beginning. Walang makasalanang kahit anong nasa labas ang dahilan kung ba tayo nagkakasala. Ang sinabi ni Jesus, kaya tayo nagkakasala, hindi dahil sa mga external things, kung hindi dahil sa internal heart. Dahil sa sarili nating puso. Ang lahat ng mga kasalanan natin sa isip, sa salita at sa gawa ay nagmumula hindi sa mga bagay na nasa labas,
kung hindi sa nasa loob. Ito'y galing sa polusyon ng ating mga puso. All of our sins, in our thoughts, in our words, in our actions, they did not originate from outside of us. They originated from within us, from our fallen hearts. The heart of the problem is always the problem of the heart. Ang puso ng lahat ng problema ay ang problema ng ating puso. Tinuturo ng Panginoong Hesus na sa paghamon sa pangkalahatang paniniwala na nagkakasala ang mga tao dahil sa mga bagay sa labas nila, sa mga tao nasa paligid nila, sa mga pangyayaring ginaranas nila, sa mga sitwasyon kung saan sila nasa ilalim. Hinahamon ni Jesus yung ganong klaseng paniniwala. At sinasabi niya, mali. Ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao ay dahil sa sarili niya. Hindi ibang tao ang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao. Hindi yung sitwasyon niya yung dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao. Hindi yung mga bagay na sa paligid niya ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao. Ang sabi ni Jesus, no! Ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao dahil sa sarili niyang puso. Out of the heart comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, deceit, wickedness, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Sabi ni Jesus, lahat ng yan, galing sa puso. Galing sa polusyon at korupsyon at katiwalian ng sariling puso. Yung mga Old Testament ritual at ceremonial cleansing, they have a message that we cannot help ourselves but be unclean. Uncleanness flows from our hearts. Ang karumihan ay dumadaloy mula sa puso natin. Ang bukal ng kasalanan, sabi ni Jesus, ay ang puso natin. O bukal ng kasalanan. Yun ang puso ng tao. Nitong nakaraang linggo lang, may 216 na hospitalize sa Agusan del Sur na nabalita dahil sa hindi malamang kadahilanan at nag-iimbestiga yung DOH kung ano yung dahilan kung bakit parang na food poisoning itong 216 people dun sa Agusan del Sur. At isa sa mga pinaghihinalaan nila ay waterborne diseases. Pinaghihinalaan nila na galing sa tubig. Yung dahilan kung ba't nagkasakit yung mga tao. Parang yung nangyari kala Pastor Erdy. Nagsusuka, nagtatae yung mga tao. Ganon, ang daming 216 na katao. At ang pinaghihinalaan nila ay yung water distributor. Isipin niyo yun, kung hindi ko alam kung ano yung water distributor, Maynilad o Manila Water. Pero isipin niyo yung nagbibigay sa atin ng tubig sa mga bahay natin, ay nasira yung filter machine nila. Nasira yung water treatment facilities nila. At nung nasira yung water treatment facilities nila, lahat ng puntahan ng tubig na pinagdidistributan nila, marumi. May dumi, may bacteria, may virus. Out of that water facility comes all the waterborne diseases. Kung saan man pumunta yung mga tubig nila sa kung saang mga kabahayan, lahat yun ay magkakaroon ng mga sakit. Hindi sila pwede mag-distribute ng malinis na tubig kung sira yung mga makina nila. At yan yung sinasabi ni Jesus. Kaya lumalabas sa puso't lumalabas sa mga bibig natin, sa mga kilos natin, sa mga bibig natin ay kasalanan dahil may sira sa atin. Dahil ang sira sa atin ay ang ating puso. Because we have broken hearts. Because we have broken souls. Because we have fallen hearts. Kaya saan man yung pagdaluyan ay puro kasalanan ang lumalabas sa atin.
dahil merong sira sa atin. This is what Jesus meant when He said that yung mga nasa labas, hindi nito kayang parumihin tayo. Ang nagpaparumi ay yung sarili nating puso at yung lumalabas, marumi na. Dahil ang sira sa atin ay ang sarili nating puso. That's why this is the challenge, that instead of blaming external things, claim all your sins as your sins. Imbes na sisihin natin yung kung ano-ano na nasa labas natin, nasa paligid natin, ang kinin natin, yung mga kasalanan natin bilang sa atin. Sabihin natin, nagkasala ako dahil marumi ang puso ko. Nagawa ko to, hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa sitwasyon na to, hindi dahil sa providensya na to, hindi dahil kay brother, kay sister, hindi dahil sa asawa ko kaya ako nagkasala. Hindi dahil sa anak ko kaya ako nagkasala. Hindi dahil sa magulang ko kaya ako nagkasala. Hindi dahil sa traffic kaya ako nagkasala. Hindi dahil sa workload ko kaya ako nagkasala. Hindi dahil sa teacher ko kaya ako nagkasala. Dahil sa akin. Nagkasala ako dahil makasalanan ako. Because I am broken. That is what repentance sounds like. Ang tunog ng pagsisisi ay inaamin at inaangkin yung sarili niyang kasalanan. Na lahat ng kasalanan ko ay galing sa sarili kong puso. Lumabas yan. Lumabas yan. Hindi yan pumasok, lumabas yan. Ang kasalanan ay palaging lumalabas, hindi pumapasok. Sinasabi ni Jesus. Walang kasalanang pumasok sa'yo. Ang kasalanan ay palaging palabas, hindi papasok. Ang kasalanan ay palaging palabas, hindi papasok. Kung nasa isang sitwasyon ka na nagkasala ka, that's still outward. Pinapakita yung kasalanan natin. Kaya bilang mga umaamin ng sarili nating mga kasalanan, would you admit that these things, anything external to you, would you admit that they are not the things that made you sin? Kaya mo bang aminin yon? Kaya mo bang sabihin na hindi itong nangyayari ang dahilan kung ba't ako nagkasala? Kaya mo bang sabihin that it was you all along? It had been you all along. Yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Na kaya mo bang sabihin na hindi itong sitwasyon, hindi itong lugar na to, walang lugar na dahilan kaya ako nagkakasala. Walang panahon ang dahilan kung ba't ako nagkakasala. Would you admit that these external, outward things did not make you sin? Kaya mo sabihin sa Diyos, Panginoon, hindi ako nagkasala dahil sa kanila. Hindi ako nagkasala dahil sa Kanya. Hindi ako nagkasala dahil sa lugar na to. Nagkasala ako dahil sa sarili ko. Would you say that? Because that is what evangelical repentance sounds like. You claim your sins. May, yung mga prosperity gospel, name it and claim it. Ito yung tamang context kung saan masasabihin yung name it, claim it. Name your sin, and then claim your own sins. Panginoon, nagsinungaling ako, at ako to. Ako to. Sa akin to. Hindi sila to, ako to, Panginoon. Would you say that? At dito nag-fail yung mga Pharisees. Dito nag-fail yung mga Pharisees. What they failed to do is that they are not claiming that it was them all along. Dito nag-fail yung Pharisees na ang sinasabi, ang nagpaparumi, hindi pagugas ng kamay, nagpaparumi yung mga ceremonial uncleanness. But what they failed to say is that, I am a liar, I am sexually immoral, I am a thief, I am a murderer, I am an idolater, I am foolish. That's what the Pharisees failed. Hindi nila sinabi, ako to. At yan tinuturo ni Jesus sa crowds. Crowds come
turo ko sa ito yung totoo. Disciples, ito yung totoo. Pangalawa, what cleanses our corruptions? Ang lumilinis sa ating karumihan. Kung yung Book of Mark ang nag-iisang New Testament book at nagtapos na kaagad sa verse 23, kasi yung chapter 7, 14 to 23 yung passage natin, di ba? Kung dito na nagtapos, napakalungkot na libro ng Bagong Tipan. Napakalungkot na libro kung nagtapos yung Mark sa verse 23. Pero salamat sa Diyos dahil hindi dito nagtapos. Alam natin yung buong kwento. Alam natin na hindi ito yung buong storya, hindi ito yung buong katotohanan. Na sila na mga nakakaintindi na yung puso nila, ang pinaka-problema, ang right response nila ay, Jesus, asan yung sagot? Ngayon alam na namin, kami yung problema, yung puso namin yung marumi, yung puso namin yung defiled. Ang tamang sagot, how can I be saved? How can I be cleansed? Who can rescue me from this body of death? Yan ang tamang tugon nung tinuro to ni Jesus. These are the right questions, and these are the questions which Jesus wanted to hear. Ang gusto marinig ni Jesus ay mga ganitong tanong. Panginoon, ano yung papalinis sa akin? Ano yung magliligtas sa akin? Sino magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayan na ito? Those are the right questions. At yung tao na nagsabi kung gaano kabigat ang kasalanan, siya rin ang sagot sa pusong may polusyon dito. Jesus is the point of all the ceremonies of the Old Testament. Siya ang kayang maglinis sa totoong mga kasalanan. Siya ang kayang maglinis sa mga moral na kasalanan. Siya mismo ang panglinis ng Diyos sa mga aktwal na mga pagsalansang sa batas niya. Ang lahat ng seremonya, they cannot cleanse the heart, but Jesus can. Lahat ng seremonya, Lord, points to the Lord Jesus Christ because He is the purifier. He is the cleansing gospel of the Old Testament and the New Testament. Kaya salamat sa Diyos at papuri sa Diyos dahil si Jesus ay pumarito. Hindi lang para i-expose yung mga puso natin, kung hindi para linisin din yung mga puso natin. He both exposes the heart and He cleanses the heart. It is Christ alone that can cleanse the corruptions of our hearts, which religious ceremonies cannot. Si Kristo lang ang makapaglinis sa karumihan ng puso na hindi kayang padalisayin ng mga ritual, hindi kayang padalisayin ng mga seremonya. Pero marami pa rin naniniwala sa ganyan, no? Hindi lang Pharisees. Hanggang ngayon, marami pa rin yung naniniwala na kapag gumawa sila ng religious ceremonies, matatakpan nun yung mga kasalanan nila. When we do something religious, it will cover my sin. Sa Proverbs chapter 7, may binigay dyan na isang example. May isang adulterous woman, may isang babae na nangangalun niya. Umalis yung asawa niya, tapos may inimbeta siya na isang batang lalaki para mag-commit sila ng sexual immorality. Sabi pa nga ng babae doon, wala yung asawa ko, matagal pang uuwi yan. Tara, halika na dito. At ang sabi pa ng babae sa Proverbs 7, 14 to 15, sabi pa niya, I have paid my vows. I have done my sacrifices. Now, come. Sabi nung babae dito, nakapunta na ako sa templo. Nakapaglagay na ako ng mga sakripisyo. Nagawa ko na yung mga religious obligations ko. Now, let us sin until morning. Yung sabi niya, ganun yung kaisipan na yun, na kapag may ginawa akong relihiyosong seremonya, okay lang. Na matatakpan nun yung mga kasalanan ko. Yan yung ginawa ng mga Pharisees. Alam nila na may mga kasalanan sila, pero inisip nila yung hand washing, it will cleanse them.
Ganun din ginawa ni Pontius Pilate, di ba? Pinayagan niyang patayin si Jesus at nagugas siya ng kamay. Akala niya, absuelto ako dyan ha. Wala akong parte dyan. But he still has a part. Proverbs 30 verse 12. There are those who are clean in their own eyes, but are not washed of their filth. May mga malinis sa sarili nilang paningin, pero hindi pa sila nahuhugasan sa kanilang karumihan. At marami pa rin yung ganyang paniniwala. Kaya makita natin na binabaligtad yan ni Jesus. Hindi kayang linisin ng mga seremonya, relihiyosong mga ritual, yung karumihan ng puso. May isang commentator, si Jeff Stott. Ito yung sinabi ni Jeff Stott. Sabi niya, the Pharisees and his disciples thought God was concerned all about the religious externals. The religious routine, making sure your hair is a certain length, making sure you are checking off the spiritual box, to-do list. But God is and has always been concerned about the heart. God is not concerned about the outside. He is concerned about the inside. Dito pumalya itong mga Pharisees. Akala nila, ang gusto lang ng Diyos, magawa nila yung seremonya, ma-check nila yung mga religious box nila. Akala nila yun ang concern ng Diyos. But guess what? What God is concerned about is the heart. Ang gusto ng Diyos ay yung panloob, yung puso, hindi yung panlabas. Hindi yung mga to-do list lang. Ang gusto niya ay yung puso. Yung puso. Yung panloob, yung isipan, yung kaluluwa. Kung saan dumadalo yung buong buhay. And this is good news. Ang gusto ng Diyos ay linisin at ayusin ang mga puso natin. Ang gusto ng Diyos ay linisin at ayusin ang mga puso natin. Pinadala ng Diyos Ama ang Diyos Anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para linisin, padalisayin yung mga puso natin. Ang gusto ng Diyos ay baguhin tayo mula sa loob para ang dadaloy na mula sa mga puso natin ay kabanalan, katwiran, pagsunod, pag-ibig sa Kanya. Yun yung sinabi sa Proverbs My son, give me your heart. Ang gusto ng Diyos ay ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Hindi lang yung kamay. Hindi lang yung bibig. Hindi lang yung paa. Ang gusto ng Diyos na ayusin ay ang puso. Para pag inayos ng Diyos sa mga puso natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesus, ang dadaloy na dito ay hindi na karumihan, kung hindi kadalisayan, kalinisan. Kapag inayos na ng Maynila, that nung Manila Water, yung kanilang filtering treatment system, dadaloy na doon ay malinis na tubig. Yan ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Hindi mo kayang linisin ang sarili mong puso at hindi sinasabi ng Diyos, linisin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Hindi yan ang Ebanghelyo, hindi yan mabuting balita. Wala kang mababasa sa Bible na linisin mo yung sarili mo sa ka lumapit sa Diyos. Ang sinasabi ng mabuting balita, lumapit ka sa Diyos, magpalinis ka. Lumapit ka kay Jesus para magpalinis ka. Lumapit ka sa Kanya dahil siya yung nag-aayos at naglilinis, nagpapadalisay ng mga sirang puso. You come to God to be cleansed. You don't come to God already fixed. No one can do that. Walang sinasabi, bago ka lumapit sa akin, ayusin mo na sarili, ayos ka ha. Hindi ganon. Ayusin mo sarili mo ha.
May you come to God, Panginoon, andito ako, wasak ako, marumi ako, madungis ako, linisin mo po ako. Yan ang mabuting balita ng Ebanghelyo. What the Old Testament ceremonies and rituals cannot purify, God can. Who can fix your heart? You can't. But He can. Not the labors of my hand can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me Savior or I die. Yan ang sinasabi ni Jesus. Yung huling linya, foul I to the fountain fly, wash me Savior or I die. Lalapit ako sa bukal ng marumi. Hugasan mo ko, Panginoon, kung hindi mamamatay ako. That is what Jesus wants us to respond. Magkaroon ka ng eksklusibong pagtitiwala kay Jesus na siya lang yung makakapaglinis ng karumihan mo na hindi mo kayang linisin. Walang malinis na tao. Walang malinis sa atin. Ang meron lang ay dalawa, marumi at nilinis. Walang malinis, pero merong marumi at nilinis. Ang isa ay walang Jesus at isa ay merong Jesus. At yun ang mabuting balita, magpalinis ka. Magpalinis ka sa Ebanghelyo. Ang pagsisihan natin na nagtitiwala tayo sa ibang bagay at hindi kay Jesus para luminis tayo. Magsisi tayo na okay lang sa atin na marumi tayo sa harapan ng Diyos. Walang seremonya na makapaghugas ng kasalanan natin, pero walang kasalanan ang hindi kayang hugasan ni Jesus. There are no ceremonies that can cleanse our sins, but there are no sins which Jesus Christ cannot wash. Come. Huwag kang makontento sa buhay na marumi. Huwag kang makontento na nasa putikan ka at karumihan ka ng kasalanan. Lumapit ka sa walang kasalanang Jesus at lilinisin ka niya. Bilang pagtatapos, yung Jesus na nagdeklara na lahat ng pagkain ay malinis na, ay siya ring Jesus na nagdeklara na wala ni isa sa atin ang malinis. Ay siya ring Jesus na kayang magdeklara na malinis ka na. The Jesus who declared all food to be clean and declared that all our hearts are unclean is the same Jesus who can declare you and purify you and cleanse you as clean. Come, lumapit ka kay Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po. Ikaw ay malinis na Ama, ikaw ay malinis na Diyos Anak, at ikaw ay malinis na banal na Espiritu. Wala kang karumihan, walang dungis na Ama, walang dungis na Anak, at walang dungis na banal na Espiritu. Hinihiling namin na gawin niyo po ang araw na to na araw ng kalinisan, araw ng paglilinis ng puso, araw ng kaligtasan. Huwag niyo po kami hayaan na maging kontento na kami ay namumuhay sa putik. At ang lumalabas sa puso namin ay puro dungis. Linisin mo kami, O Diyos, na hindi formalidad, kundi realidad. Umaasa kami sa Ebanghelyo. Sa pangalan na nag-iisang malinis, si Jesus. Amen.